Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel, sa lahat ng admins at sa ating narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko rin po kayo pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tomas mula sa bayan ng Antique. Nangyari ang kwentong ito taong 2006 sa isang lumang apartment sa Kawit City. 21 taong gulang pa lamang ako nang mangyari ang karanasan na iyon. Kasalukuyan akong nag-iimpake ng aking mga gamit nun na dadalhin ko sa Kawit City dahil doon ko na ipagpapatuloy ang aking pag-aaral sa kursong Criminology. Ang aking ama ay isang pulis pero matagal ng panahon na siya'y pumanaw dahil na rin sa katandaan. Gusto kong ako ang magpatuloy ng nasimulan ng aking ama. Simple lang naman ang buhay namin. Sakto lang din ang kalagayan namin sa buhay. Hindi kami mahirap at hindi rin po kami mayaman. 4 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang mga kapatid ko ay may mga pamilya na rin. Tanging ako na lamang ang hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. 2 taon din akong natigil sa pag-aaral nun dahil nagkasakit ako at hindi kinaya ng katawan kong mag-aral noon. Ngayong bumalik na ang dati kong lakas at pangangatawan, ay napag-isipan kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. 3rd year college na ako noon sa darating na pasukan, kaya naman excited na rin akong makihalubilo at makipagkwentuhan sa mga bago kong kaklase. Nang matapos na ako sa pag-iimpake, ay nagpaalam na ako kay mama na aalis na ako. Nagpakiyaw ako ng van patungo sa Kawit City kung saan doon ako mag-aaral. Inabot din ako ng 2 oras sa biyahe bago ako nakarating sa lugar na aking pupuntahan. Naghanap muna ako ng apartment na medyo malapit lang sa university kung saan ako mag-aaral noon. Medyo natagalan din ako sa paghahanap. Mabuti na lamang at nakahanap din ako. Yun nga lang ay may kamahalan. Ang apartment na aking inuupahan ay maayos naman ang dating. Kumpleto rin po ang gamit sa loob. Medyo may pagkatago ang tinuturukan ng aking apartment. Sa hindi kalayuan ay may isa pang apartment pero luma na ito. Mahahalata kasi na may katagalan na at sa tingin ko ay ilang dekada na ang apartment na iyon. Pumasok na ako sa loob ng apartment at inayos muna ang aking mga gamit sa dapat nitong paglagyan. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, ay natulog na ako dahil sa sobrang pagod. Bandang mga 8:00 na ng gabi nang ako ay magising. Lumabas ako ng apartment at nagtungo ako sa isang restaurant o kainan. Mga 100 metro ang layo mula sa aking tinutuluyan. Habang naglalakad ako ay pinagmamasdan ko ang lumang apartment. Nakita kong may ilaw sa loob pero medyo makulimlim nga lang. Hindi masakit sa mata. Kakaiba nga lang ang disenyo at kulay. Nung nasa tapat na ako ng apartment ay tumigil muna ako saglit at tinitignang mabuti at pilit na inaaninag ang loob nito. Nakita ko kasi sa anino na parang may tinataga na kung ano. Inakala ko nun na baka karneng baboy ang tinataga ng aninong nakita ko. Kaya naman, ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad patungo sa kainan na aking pupuntahan.
Pagkatapos kong bumili ng makakain ay bumalik na ako sa apartment na aking tinutuluyan. Hindi ko na lang din tinignan pang muli ang lumang apartment na yun dahil medyo kumakalam na rin ang tiyan ko nung mga oras na yun. Hindi rin naman ako nahirapan sa daan dahil medyo maliwanag pa. Matapos kong masidlan ng kumakalam kong tiyan ay nakatulog na rin ako ulit. Sobrang himbing ng tulog ko noon nang bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon dahil sa narinig kong sigaw na humihingi ng tulong. Isinuot ko muna ang aking jacket at kinuha ang aking pocket knife bago lumabas ng apartment. Medyo madilim na rin sa labas at tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Pinatay na rin kasi ang ilaw nun sa labas kaya madilim na. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa boses na naririnig ko. Pahina ito ng pahina. Dinala ko ng aking mga paa sa harap ng lumang apartment. Sobrang tahimik na ng mga oras na yon at tanging ako na lang ang nag-iisang tao sa labas. Napaantada ako nang marinig ko ang mahinang ungol na nanggagaling sa loob ng lumang apartment. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip ako mula roon. Medyo makulimlim ang liwanag sa loob ng apartment nung mga oras na yun. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang duguang babae na nilalantakan ng mga halimaw ang kanyang mga laman loob at nakita ko kung paano nito dukutin ang puso at isinubo ito ng isang halimaw na medyo may kalakihan ang pangangatawan. Hindi ko na malaman nun kung ano ang aking gagawin. Nangangatog na rin ang aking mga tuhod dahil sa nasaksiyan kong kaganapan sa loob ng naturang apartment. Hindi ko na malayang dumadaloy na pala ang aking mga luha sa aking pisngi. Nakaramdam kasi ako nun ng awa sa babaeng wala ng buhay. Patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Nakita kong kinuha ng isang halimaw ang palakol at tinaga nito ang leeg ng babae. Gumulong ang kanyang ulo sa bintana kung saan ako nakasilip. Kinakabahan na ako nun dahil baka makita ko ng halimaw kaya nagmamadali akong nagtago sa gilid ng apartment. Pinigilan ko nun ang aking sariling huminga dahil nararamdaman kong malapit na sa bintana ang naturang halimaw. Naririnig ko kasi noon ang kanyang mga yapak. Maya-maya pa ay naririnig kong bumalik na ito kung saan nakahiga ang babae. Medyo nakahinga na rin ako ng maluwag noon. Para akong nabunutan ng tinik. Bumalik ulit ako sa bintana at sinilip kung ano na ang kaganapan sa loob. Nakita kong kalahati na lamang ang natitira sa katawan ng babae. Halos hindi na makilala ang babae dahil sa brutal na pagkamatay nito. Sobrang gulat ko na lang nang biglang tumunog ang aking cellphone na nasa aking bulsa. Mabilis akong umalis nun sa lumang apartment dahil sa takot na baka mahuli nila ako at ang malala ay baka ako na ang susunod nilang kainin. Tumakbo ko ng mabilis patungo sa aking apartment nang walang lingon-lingon. Pagkarating ko ay agad kong isinara ang pintuan. Habol-habol ko ang aking hininga habang pasalampak na umupo sa semento. Napapikit pa ako nun habang nakasandal sa pintuan dahil hinihingal ako. Nang medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko, ay tumayo na ako at uminom ng tubig. Noong mga oras na yun ay patuloy pa rin sa panginginig ang aking mga tuhod. Nang gabing yun ay hindi na ako nakatulog pa. Palaging bumabalik at naglalaro sa aking isipan ang nangyari sa babae doon sa lumang apartment. Kinabukasan, napagdesisyonan kong lumipat ng apartment na malayo sa lumang apartment na yun. Sinabihan ko na lang ang may-ari ng apartment na aking tinutuluyan na hindi na lang ako tutuloy dahil maghahanap na lamang ako ng bagong malilipatan. Mabuti na lang at mabait ang may-ari at pinayagan akong umalis. Nakahanap din ako ng apartment na malilipatan. Katulad lang nung una,
kumpleto din ang lahat ng gamit pero ang pinagkaiba lang ay marami na akong nakakasalamuhang mga kapwa ko estudyante rin. Dumaan ang mga araw at linggo ay naging maayos naman ang aking pagtira sa bagong apartment na yon. Iyong nangyari sa lumang apartment ay pilit ko pa rin kinakalimutan. Kung hindi pa ako lumipat ng bagong mauupahan, ay baka ako na siguro ang susunod na biktima ng mga halimaw na yun. Ikinuwento ko rin ang nangyari noon sa aking mama at ang sabi niya ay isang aswang daw ang nakita ko. Mabuti na lang daw at nakalayo agad ako sa apartment na yun. Lumipas ang maraming buwan ay unti-unti ko nang nakakalimutan ng pangyayaring yun at wala rin naman akong napansin pang kakaiba simula nung lumipat ako. At yun po ang aking kwento at karanasan. Sana'y nagustuhan nyo at maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta rito sa ating Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Nika. Silent listener po ako dito at kahit na may sarili na akong pamilya, palagi pa rin akong nakikinig ng mga kwentong katatakutan sa tuwing may free time ako o bago man lang ako matulog. Nais ko lamang pong ibahagi yung na-experience o naranasan namin ng lolo at lola ko taong 2010. Pagtiyagaan nyo na lamang po dahil hindi ako magaling magdetalye o magkwento. Umpisahan na po natin. Taong 2010 noon, napagdesisyon na nila lolo at lola na kunin ang inaalok ni Engineer Ed na lupa sa bundok ng Apayao para doon kami manirahan. Dahil sa kagustuhan ni Engineer Ed na may mag-alaga sa lupa, ipinaubayan niya ito kila lolo at lola para taniman ng kung ano-anong mga gulay at kung ano-anong mga prutas. Since mahilig sa mga gulay at prutas ang lolo at lola ko, pumayag na sila at hindi na rin sila mamumroblema sa buwan ng allowance dahil ang pangako ni Engineer Ed na siya na ang magbibigay dito ng isang sakong bigas at groceries kada buwan. At kapag naman naibentang mga gulay at prutas, ay hahatian niya sila lola sa napagbentahan nito. Unang linggo ay umakyat sila lolo at lola sa bundok para gumawa ng munting kubo na kanilang tutuluyan kung sakaling lilipat na kami doon. Pagkatapos magawa ni lolo ang kubo ay agad kaming lumipat doon. Mga gamit na kakailanganin lang pang araw-araw ang dinala namin doon dahil hindi naman namin yun mabubuhat lahat. Mga damit, kumot, unan, kulambo, ilang plato, baso, kutsara at lutuan lamang ang mga dinala namin. Susunod na lang ang ibang gamit na naiwan sa naiwang bahay sa baba ng bundok. Kinabukasan ay habang nagsisibak si lolo ng kahoy, panggatong ay may lumapit sa kanya at nagpakilala na siya raw si Mang Basil. Kapitbahay raw namin siya pero ang bahay nila ay malayo sa amin. Dahil alam nyo naman sa bundok, magkakalayo po ang mga bahay. Sila Mang Basil lang ang may kuryente sa lugar namin at sila rin lang ang may kulong-kulong. Yung parang tricycle pero sakayan o kulungan ng baboy. Tipong ganun. Yun po ang ginagamit nila kapag pupunta sila ng bayan dahil yung bahay nila ay malapit sa kalsada. Wala silang hirap sa paglalakad kapag pupunta sila ng palengke sa bayan. Yun din daw po ang ginagamit nila kapag mag-iigib sila. Mayroong batis malapit sa amin pero mas gusto raw nila ang mineral na tubig. Paliwanag niya, nagtatae daw kasi ang anak nilang babae kapag tubig batis ang iniinom nito. Kaya mas minabuti na lang nila na bumili ng mineral sa bayan. Pero syempre, yung panligo nila ay yung tubig batis. Maraming napagkwentuhan sila lolo at Mang Basil bago ito nagbabala.
na kapag daw may nag-alok sa amin na matanda ng makakain ay tanggapin daw namin ito, pero wag na wag kakainin dahil may mangyayari sa amin kapag kinain namin ito. At kapag inalok daw kami ng makiigib sa kanila ay oo lang daw kami, pero huwag kaming makikiigib dahil daw kapag nakiigib kami sa kanila ay sasakit ang tiyan mo o di kaya magsusuka ka. Pangatlong linggo na namin sa bundok ay naunti-unti ni Lolo na dalhin ang mga naiwan naming gamit sa dati naming bahay. Pati ang mga alagang manok, aso at tuta ay naiakyat na ni Lolo sa bagong bahay namin. Hapon noon nang may papalapit sa bahay namin na isang matandang lalaki. Nagpakilala ito kay Lolo na siya raw si Mang Tonying. May dala-dala itong nilagang saging na saba at inabot kay Lolo. Sinabi niya kay Lolo na nalaman daw niya na may bagong lipat na kapitbahay kaya naglaga siya ng saging na saba para daw ibigay sa amin bilang dahil gusto niyang makipagkilala at makipagkaibigan. Tinanggap naman ito ni Lolo at inabot ito sa akin, pero binilungan ako na huwag ko daw kakainin at takpan ko lang daw sa kusina. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo. Inalok din ni Mang Tonying si Lolo na makiigib sa kanya kapag umuulan. Dahil yung batis po kapag umuulan ay parang kulay kape na may halong gatas. Umuo na lamang si Lolo. Padilim na noon nang nagpaalam si Mang Tonying na uuwi na at sinabi nitong kainin daw namin ang binigay niyang nilagang saba. Tumango lamang si Lolo at nagpasalamat. Nang makalayo si Mang Tonying ay pinakuha sa akin ni Lolo yung nilagang saba. Kinuha ko ito kaagad at ibinigay sa kanya. Sakto naman na iaabot ko kay Lolo nung biglang dumating si Lola galing sa likod ng bahay para magtanggal ng mga damo. Nakita ito ni Lola at takmang kukuha na sana, pero pinigilan siya ni Lolo. Nagulat na lamang kami ni Lola kasi ang sumunod na ginawa ni Lolo pumunta sa likod ng bahay at tinapon niya ito sa mga naipong damo na pinagtatatanggal ni Lola. At saka naman ipinaliwalag sa amin ni Lolo ang mangyayari kapag kinain namin yun. Kinagabihan pagkatapos namin kumain ay dumiretso na ako sa loob ng kubo at sinindihan ng gasera at naglatag ng banig. Dahil wala kaming TV at kung ano-anong mapaglilibangan ay maaga talaga kaming mga natutulog. Mga ilang minuto lang bago kami humiga ay may narinig kaming parang kuko na kumakalmot sa bubong. Mga 5 hanggang 10 minuto siguro ang itinagal nun. Ang sumunod na ginawa ni Lolo ay nagsalita siya ng masama na kapag hindi daw tumigil yung nandun sa bubong ay tatagain o hahabulin daw niya ito. Pagkatapos sabihin ni Lolo yun, biglang tumigil yung pagkalmot o yung kumakalmot sa bubong. Kinabukasan, tinatawag ni Lolo yung aso namin at 2 tuta para pakainin ni Lolo, pero yung nanay na aso lang ang lumapit at parang hindi ito mapakali. Dahil hindi pa rin lumalapit yung 2 tuta, hinanap ito ni Lolo. Sa paghahanap niya, nakita niya yung tuta sa likod ng bahay. Doon mismo sa pinagtapunan ng nilagang saba. Tinignan ni Lolo ang saba at makikita mong kinain ito ng mga tuta. Pagkatapos nun, inilibing ni Lolo yung mga tuta, pati yung natitirang saba para hindi na ito makain ng iba pang mga alagang hayop ni Lolo. Simula noon, kapag nagpupunta doon si Mang Tonying ay may dala itong pagkain, pero hindi namin kinakain at ibinabaon lang namin sa lupa. Salamat din kay Mang Basil sa babala, dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka may nangyari na sa aming masama o baka mamaya ay ganap na kaming mga aswang. Hanggang dito na lamang po, at kapag naipost ito, ibabahagi ko yung naranasan ko mismo noong nagkatulong ako sa Baguio. Pero sa ngayon, hanggang dito na lamang po. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento at karanasan. Muli, ako po ito, si Nika.
Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!